Parang may mangyayari sa June 9, mga bossing, na pagtitipon ng mga kabataan. Dahil nga gusto po nilang marinig eh. Gusto po nilang malaman, no? Kung saan po napunta ang pondo, kung saan po nagastos ang pondo ng bayan. Ngayon po, dahil nga siyempre, yung ganitong ginagawa ni Chis, halata at ramdam nila na, naku, pinupuspon na mo ng pinupuspon para hanggang sa mga susunod, sasabihin nyo, wala na, lapse na, wala na, hindi na pwede, hindi na tayo tutuloy sa impeachment. No? Mukhang merong mga lalabas na mga kabataan, mga bossing sa June 9. Tignan na lang natin kung totoo yun. No? Sabi dito, hindi pwedeng sasabihin final na yan. O, tingnan nyo. Tutuwa kasi yung mga DDS, mababaw ho yung mga DDS. Pag nakarinig po, naku, may resolution na para i-dismiss. Para ho sa kanila, dismiss na agad. No? Yung mga kapitbahay nyo ng mga DDS, ganun ba? Pag may narinig na, oh, ayan na, may resolution. May de facto to dismiss na. Yung mga DDS sasabihin, ay, dismiss na. O, tingnan mo, wala ka pala, dismiss na. Gaganyan na ho yung mga yan, mga bossing. Ito ang sabi ni Ping Lacson, hindi pwedeng sabihing final na yan. Kung may magdudulog sa Korte Suprema at i-compel ang Senado na mali ang iyong interpretasyon at kailangan mag-conduct kayo ng trial, mag-convert kayo into an impeachment court at mag-conduct kayo ng trial, pwede sigurong mangyari yan. Panigurado ho, mga kababayan, no? Meron pong magdedebate diyan at may aangal diyan. Sila Senadora Risa Ontiveros, si Coco Pimentel po, no? Kinwestiyon naman ni incoming Senator Vicente Tito Soto III kung bakit hindi ni-refer sa Senate Committee on Rules ang article of impeachment kay BP Sara nang isampa ito ng Kamara de Representante noong Pebrero. O ayan, nasisilip ka tuloy lalo. Ano? Si Senator Tito Soto, mga bossing, yan po yata yung magiging kabanggaan niya. No? Magiging kabanggaan niya po pagdating po sa pagka-Senate President. Sabi ni Eleuterio Pajarlo, tuloy lang dapat ang impeachment. Totoo. No? Mukhang malabo po nilang mapahinto yan, mga kababayan. Ngayon, buko din yung kay Bato. Buko din ni Joel Chua. Buko din ni Joel Chua, mga kababayan. Naalala ko si Inday Sara Duterte, dumayo pa doon sa Maynila, no? Para puntahan yung distrito ni Joel Chua, para siraan po, para sabihin, pakainin ng mansanas ni Apple, Nieto. Ayun, talo si Apple Nieto. Tinanggap po yung mansanas, talo. Dinayo ni Inday Sara Duterte si Joel Chua dahil nga po nanggagalaiti siya dyan. Bakit po, mga bossing? Si Joel Chua lang naman ang nangunguna, mga bossing, doon sa paghihiring ng good government, mga kababayan. Kaya ayun, galaiti ho siya. Ngayon, sabi ni Joel Chua, paano i-dismiss ang impeachment nang hindi muna nagtatrial? No? Ano i-dismiss mo? Wala pang ang trial eh. Diba? Ang simple ho, mga kababayan. Sabi dito, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, pakinggan. Ano kaya yung kinatatakot ng mga kamoting senador na to? No? Bakit ayaw nilang maituloy? Sabi ni Inday Sara Duterte, ready naman siya. Malakas ang ebidensya nila, malakas ang depensa nila. Pero mas mukha hong natatakot yung mga senador na ituloy itong impeachment na ito. Di mo ba? Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, pakinggan. Bakit ayaw niyong pakinggan? Dahil maririnig din ng taong bayan at malalaman, naku, ang lakas pala ng ebidensya. Dahil makikita yung mga depensa nila na ampaw. Dahil ako po, mga bossing, naniniwala po ako, no? Na kung totoo na sila po ay may mga depensa diyan sa inirereklamo sa kanila, Congress pa lang po, nilabas na nila yung mga alas nila.
Sa Congress pa lang po isiniwalat na nila yung kanilang mga depensa. Pero may narinig po ba tayo? Wala. Sa Congress pa lang, meron na silang mga pagpapaliwanag kung sino sila Mary Grace Piatos, kung sino po silang mga Kokoy Villamin, etc., etc. Wala. Ano po? Baka sabihin na naman ng mga DDS, eh, bakit mo sasabihin yung mga pangalan ng mga yun? 'Di ba? Ba't mo sasabihin yung mga pangalan na yun, eh? Eh, di inilagay mo sa kapahamakan yung mga pangalan na yun. Sandali lang mga DDS, ha, 'no? Mga uto-uto. COA ang humihingi nun. Sa COA ipinapaliwanag yun. Kailangan may hiwalay na envelope na ipinapaliwanag yun. Pero wala naman daw, eh. Walang naipakita. 'Di po ba? Walang naipakita. Hmm. Kaya ho, mga kababayan, ang hinala ko dito, kaya po kailangan mahinto talaga, hindi puwedeng kahit isa o dalawa na mangyari ang hearing kasi 'pag narinig, wala na, tuloy-tuloy na. Maliligwak sila dahil wala po silang pangdepensa talaga. Yun nga lang po, 'no? Yun lang pong, pagbabanta sa buhay ng pangulo, buhay ni First Lady Lisa Marcos, buhay ng House of Representatives, buhay ng Speaker ng House. Miski ho tayo, rinig ho tayo, rinig na rinig ho natin mga kababayan. Miski tayo, baka pwedeng tumistigo diyan. Opo, narinig po namin. Live! Napanood ko, sabi ni Moods Cover, arbor daw ng cup mo, Mark. Uy! Grabe naman. Wag, kakaano lang. Bago yan, kakaano lang. Eh, 'di ba si Lewis Hamilton, kung yung mga dati ang mga nakikita niyo suot ko eto, ayan mga Mercedes, 'di ba? Yan, mga Mercedes. Ngayon dahil lumipat na si Lewis Hamilton ng Ferrari, hindi na siya Mercedes, kaya naka-Ferrari tayo ngayon. Wag niyo ng arborin, ano? Ngayon, tuloy natin. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, di ba? Hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. I-dismiss nang hindi nila naririnig. Anak ng tinapa naman yung Bato de la Rosa, May butas pa din pala dyan sa ginawa mong resolusyon. No? Mukhang mapapahiya kayo dyan. Antabayanan natin, mga bossing. Antabayanan natin kung sino po yung 13 o kung sino po yung mga senador na pipirma po doon sa resolusyon ni Bato de la Rosa na ayan nga po, huli ni Joel Chua na meron pong butas. Di ba? Sabi dito, that is their constitutional duty. Matik yun Dahil nasa constitution yun, dapat mag-convene sila bago nila sabihin na i-dismiss. No. Ano i-dismiss mo kung wala naman nangyari, wala kayo narinig. Sabi ni DJ Super Mario, may puncture hole ba yung resolution? Wala akong nakita, sir So, ibig sabihin nun, hindi totoo. Hindi, umamin na si Bato Sabi ni Mityan Gamboa, yan lang ang pinagdadasal ko, magawaran niyang si Bato ng arrest warrant ng ICC. Hoy! Tahimik kayo, wag natin pag-usapan yung ICC, no? Eto nga bidang-bida si Bato de la Rosa dahil do sa resolution niya tapos papasok niya yung ICC. Baka mamaya habang nagbabasa yan ng resolution niya, pinagtatanggol niya yung resolution niya, nanginginig yung kamay na gano'n. Bakit nyo ba kasi ang pinag-uusapan natin dito, resolution, tapos ngayon ICC naman. Diyos ko, baka manginig ho yan. Mapasigaw na naman. Come on, Mark Ramos, Mick Maddi. Tapos tatanungin nyo ako ngayon, Mark, ano yung sinasabi? Ano yung sinasabi mong Mick Maddi? Make my day yun, no? Sa mga taga Luzon, ang ibig sabihin nun, make my day. Kaya ba to, Mick Maddi?